Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo na kaming uwian, JR. Oo, Kay. Tamang narinig mo. Kaya pasensya na kayo. Wala kang puso, JR. Anong klase kang ama? Pasensya na kayo, Kay. Paalam. Nay, Ano? hayaan na po natin si Tatay, Nay. Kaya natin to, anak, ha? Kaya natin to. Oh, mahal. Kailan uli ang balik mo? Mahal naman. Kararating ko pa lang. Balik agad ang tinatanong mo. Ay nako, alam mo naman yung anak mo. Palagi na lang ikaw ang bukang bibig kung kailan ka uuwi. O, Tay, babalik ka na ulit sa trabaho mo. Di ba? Kakauwi mo lang. Alam mo naman ang trabaho ni tatay, di ba? Lalo na sa Maynila pa. Kaya medyo mahabang oras ng biyahe, anak. Kailan ulit ang balik niyo dito, Tay? Hayaan mo, anak. Pag nagkataon may mahabang bakasyon, uuwi agad ako. Nakita mo na, ganyan palagi ang anak mo pag naaalala ka niya. Kung nakakasapat lang sana yung kinikita ko noon dito sa atin, hindi ko na maiisip ang magtrabaho sa Maynila. Lalo na ngayon, magkukulihiyo ka na, anak. Kailangan magdoble kahit si tatay. Kaya tiis-tiis na lang muna tayo ngayon, ha? Tama ang tatay mo, anak. Para sa pag-aaral mo, lahat tayo kailangan magtiis na magkakalayo muna. Naiintindihan ko po kayo. Papasok ka na ba, anak? Opo, Tay. Bakit po? Anak, sabay na tayo. Sige po, Tay. Mabuti pa nga po. Mahal, sabay na kami ng anak natin. Mauna na kami. Basta, mahal, mag-ingat ka palagi sa Maynila, ha? Ikaw naman, anak, mag-ingat ka sa pagpasok mo. Umuwi ka ng maaga pagkatapos ng klase mo, ha? Opo, Nay. Tay, tara na po. Ano na kaya nangyari sa taong yun? Simula nung bumalik sa Maynila, madalang na lang siyang tumawag. Nay? Ano pong ginagawa niyo dito? Wala naman, anak. Napapaisip lang ako. Kasi simula nung bumalik ang tatay mo sa Maynila, madalang na lang siyang tumawag sa akin. Eh sa'yo ba? Tumatawag ba siya? Hindi rin po. Pag may mga pagkakataong tinatawagan ko siya, minsan, hindi niya po sinasagot. O di kaya naman, nakapatay po yung telepono niya. Ano na kayang nangyari sa tatay mo doon, anak? Hindi kaya may masamang nangyari na sa kanya doon? Wala naman sana, Nay. Kung meron man, edi sana, tumawag na ang kumpanya nila sa atin. Tama ka nga siguro, anak. Siguro, busy lang talagang tatay mo. Kaya nga po. Siya nga po pala, Nay. Naniningil na po ang eskwelahan sa tuition ko. Oo nga pala. Sige, anak. Tatawagan ko ang tatay mo bukas. Sige po, Nay. Salamat po. Papasok na po ako sa loob. Sige, anak. Diyos ko, wag naman sanang mangyari ang nasa isip ko. Alam kong hindi tama, pero bakit yun ang tumatatak sa isip ko?
Naku, tumatawag si Kai. Sakto pang may pupuntahan ako. Hello, mahal? Hello, mahal. Ba't palaging nakapatay ang telepono mo? O di kaya, hindi mo sinasagot ang mga tawag namin ng anak mo? Naku, mahal. Pasensya na. Busy lang ako sa trabaho ko. Bakit parang nakalimutan mo nang magpadala ng pambayad ng tuition ng anak mo? Naniningil na daw ang eskwelahan niya. Naku, anong gagawin ko? Nakapangako ako ngayon. Hoy, JR, ano na? Nagtatanong na yung anak mo. Ah, mahal. Wala pa akong hawak na pera ngayon. Pwede ba sa susunod na lang? Ano? Bakit palagi ka na lang walang hawak na pera? Madalang ka na nga lang magpadala ng pera sa amin ah. Pwede ba, Kai? Nagtatrabaho ang tao dito. Tapos ganyan ang sasabihin mo? Pagsabi ka nga ng totoo, JR, may ginagawa ka na bang hindi maganda dyan? Siguro may ginagawa ka ng kalokohan dyan, no? Sinong hindi mag-iisip ng ganyan sa'yo? Matagal ka nang hindi umuwi dito sa amin. Tapos, madalang ka pang magpadala ng pera. Sige nga. Tumil ka nga dyan. Nakakasira ka ng araw. Hello, JR! Hello! Totoo nga siguro na may hindi na magandang ginagawa ang taong yun. Nay, sino pong kausap niyo dyan? Bakit parang galit na galit po kayo? Yung tatay mo, anak, wala pa raw ipapadalang pera para sa tuition mo. Naku, Nay, paano na po yan? Tsak, padadalhan kayo ng eskwelahan ko ng sulat. Ewan ko ba dyan sa tatay mo, anak? Ngayon lang tayo nagkaganito. Pag hindi po tayo nakabayad ng tuition ko, Nay, baka ipatawag na po kayo ng prinsipal sa susunod na linggo. Hayaan mo, anak. Kokontakin ko na lang uli ang tatay mo. Anong klaseng asawa at ama ka, JR? Hindi mo na inisip ang anak mo. Kahit siya na lang sana ang isipin mo. Kahit hindi na ako. Pasensya na kayo, Kai. Hindi na ako uuwi dyan. Si tatay, hindi na kami uuwian ni nanay. Bakit? Hindi ka na naawa sa anak natin, JR? Paano ang pag-aaral niya? Ano na lang mararamdaman niya? Maunawaan din niya siguro pagdating ng araw. Paano kanya mauunawaan, JR? Kung ako mismo, hindi kita maunawaan kung bakit ayaw mo na kaming uwian. Babe, halika na. Kakain na tayo. Susunod na ako, babe. Ngayon, alam ko na kung bakit ayaw mo na kaming uwian, JR. Oo, Kai. Tamang narinig mo. Kaya pasensya na kayo. Wala kang puso, JR. Anong klase kang ama? Pasensya na kayo, Kai. Paalam. Nay, Ano? hayaan na po natin si tatay, Nay. Kaya natin to, anak, ha? Kaya natin to. Nay, kain na po tayo. Wala akong ganang kumain. Nay? Nay, kain na po tayo. May dala po akong pagkain. Nagkakasakit na po kayo.
sa ganyan nangyayari sa inyo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa inyo, Nay. Ang daya mo naman, Nay. Wala na nga si tatay. Pati ba naman ikaw? Sabi mo, kaya natin. Pero bakit iniwan mo din ako? Kasalanan mo to, Tay. Kung di mo kami iniwan, meron pa sana si nanay. Sobrang sakit ang binigay mo na sugat sa amin. Tao po. Tao po. Tao po. Sino kaya yun? Tao po. Tay? Anak, kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari sa nanay mo. Anak, nalulungkot ako sa nangyari sa nanay mo. Talaga, Tay? Nawala si nanay nang dahil sa inyo. Masyadong dinamdam ni nanay ang ginawa nyo. Nasaktan kami ng sobra, Tay. Anak, kaya nagbalik ako para magkasama tayo ulit. Nagbalik? Para ano pa, Tay? Huli na ang lahat. Wala na si nanay. Anong ibig mong sabihin, anak? Pasensya na po kayo, Tay. Pero hindi po ganun kadaling tanggapin ang ginawa nyo. Sobrang sakit po ng sugat na binigay nyo sa puso namin ni nanay. Hindi ko po muna kayong kayang patawarin sa ngayon. At lalong hindi ko pa kayang tanggapin. Dahil sa pagkawala ni nanay. Anak, Pasensya na kayo, Tay. Dahil ang pagpapatawad ay hindi pwedeng madaliin o pilitin. Siguro, pag dumating na yung araw na kaya ko na kayong tanggapin, doon ko lang masasabi na kaya ko na kayong patawarin. Dahil ang paghilom ng isang sugat ay nakabase sa oras o panahon kung kailan ito makakalimot at handa nang magpatawad ang isang taong nakaranas ng malalim na sugat dito. nire-respeto ko ang desisyon mo, anak. Alam kong nagkamali ako sa inyo ng nanay mo. Patawarin niyo sana ako, anak. Sige, anak. Naalis na ako. Mahal na mahal kita, anak. Patawad. Patawad po, Nay, kung hindi ko po kayang patawarin at tanggapin si tatay.